Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ang Panginoon. So, mapalad po tayo mga kapatid kung tayo po ay meron pong desire, pagnanasa, kaligayahan, na tayo po ay dumalong palagi sa mga pagtitipon para po sa ating Panginoon. Mapalad tayo kung nararamdaman natin yun. Okay? Dahil hindi naman maraming tao ang mayroong ganung klaseng desire na magpatuloy sa Panginoon. Mapalad ka, kapatid, kung nararamdaman mo na ang buhay mo ay patungkol sa Diyos. Mapalad ka kung nakikita mong sarili mo na sinasanay ka ng Diyos sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Bakit po? Kasi pagtapos na po ang lahat dito sa lupa, darating po ang panahon, mga kapatid, matatapos na lahat ng aktibidades dito sa lupa. Sa ayaw natin at sa gusto, darating ang panahon, tapos na lahat ng trabaho dito sa lupa. Yung business natin, yung pag-aalala natin, pagpapagal natin sa mga bagay na pinapangarap natin o anuman, matatapos po lahat yun. Ano bang mga pinundar natin dito sa lupa, mawawala din lahat yun. Kasi ililipat tayong lahat sa isang real, sa isang kalagayan na hindi dito sa lupa. Okay? Yun ay ang pangsawalang hanggan. So mapalad ka kung nakikita mo ang sarili mo, kapatid, na sinasanay ng Panginoon kung ano yung nag-iisang maiiwang aktibidades for all eternity. Ang nag-iisang maiiwang aktibidades na ginagawa natin dito sa lupa, na ginagawa ng mga hinirang dito sa lupa, ay ang magpuri at sumamba sa ating Diyos. Kaya naman, kung hindi ka sinasanay dito, kung hindi mo nararamdaman yung excitement ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos, nakakatakot po na kalagayan yon. Bakit po? Kasi sinyalis po yon ng isang hindi naman hinirang ng Panginoon. Sapagkat ang hinirang ng Panginoon, dito pa lang, inilalagay na ng Diyos sa kanyang isipan at sa kanyang puso ang mga bagay patungkol sa buhay na walang hanggan. Okay? So, no matter how busy our lives are, gaano man ang pagpapagal natin dito sa lupa, wala po tayong pwedeng ikatwiran sa Panginoon na hindi natin siya pinansin dahil masyado nating ginagawa o nagiging busy tayo sa mga bagay na patungkol lang sa temporal o sa material na bagay. Hindi po magiging reason yun sa Panginoon. Tandaan natin ang mga hinirang ng Diyos ay sinasanay niya para sa magiging pangwalang hanggang buhay nila sa eternity. At iisa lang yun. Dapat malinaw sa atin, iisa lang ang buhay na yun. Ano yun? Yung nakasaad po sa Revelation. Pag binasa niyo yung Revelation, yung kinanta nila Marlo kanina, all throughout eternity, isa lang talaga ang gagawin natin. Ang magpuri at sumamba sa Panginoon. At dapat na-practice ka na dito. Naka-prepare ka na dito. At ready ka na para gawin yun. Dito pa lang sa lupa. Ibig ko sabihin ng mga kapatid, malinaw ng ibig sabihin. Ang lahat ng bagay ay patungkol lamang sa Diyos. At papatunayan na yun sa huling araw. Pagtapos na ang lahat para dito sa temporal na buhay sa lupa. Okay? Sana nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Kaya kung ang buhay mo na yan ay ginugol mo lamang, pag nakikita ng Lord ng buhay na yan ay ginugugol mo naman sa mga bagay ng material, kawawa ka, kapatid. Kawawa ka.
Pero purihin ng Panginoon at pinapakailaman ng buhay natin. Amen? Di natin alam yun eh. Sino nakaalam na? Wala. Pero mapalad ang mga hinirang ng Diyos. Pinapakailaman ng Diyos ang buhay ng kanyang mga hinira. Kinukulit. Parang isang magulang. Lahat tayo naging anak eh. Diba? Lahat tayo naging anak. Alam natin kung paano tayo pinapakailaman ng magulang natin. Pag nakikita niyang may ginagawa tayong mali, nandiyan ang magulang, pinapakailaman ka. Mas matindi pa ang Lord. Mas matindi pa ang Diyos. Ang Diyos natin mga kapatid, walang segundo na hindi nakatuon ang kanyang mga mata sa atin. Handaan mo yan. Ganon ka pinapakailaman at kinukulit ng Diyos mo. Bakit? Bakit? Dahil gusto niyang i-secure ang buhay mo sa nag-iisang importanteng bagay sa eternity. Yung mahanda ka sa pagpupuri at pagsamba para sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Kaya pagka umaawit tayo mga kapatid, lalo na yung mga gandang awitin na punong-puno ng theology, yun halo, ang umawit po nun eh si Chris Tomlin ba? Chris Tomlin. Halaw po yun sa Book of Revelation. Kapag nagbabasa kayo ng Book of Revelation, yung inspirasyon ng awitin na yun ay halaw po sa Book of Revelation. Kahit hindi ko po nakikita yun, o hindi ko alam yung kanta, nung nababasa ko yung lyrics niya, ganun po kasi yung mga nakalagay sa Book of Revelation. Ang lahat ay patungkol sa Diyos. Kaya walang bida sa Book of Revelation, walang ipapakitang bida doon, superstar, kundi ang Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya yung kanta, all creation cries, holy, and the angel cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Sana nakikita ng Lord yun habang inaawit natin. Hindi tayo nagpe-perform, kundi nakikita ng Lord na ready itong anak ko. Anytime na itong anak ko na ito, anytime, ready na siya. Nasa isip na niya, nasa puso na niya, nasa kagagawa na niya. Holy. Hindi na ito patungkol sa kanya, patungkol na ito sa akin. Nakikita ko yun sa anak ko. Nakikita mo ba yun sa iyo, kapatid? Nararamdaman mo ba yun sa iyo? Walang kabuluhan ang ginagawa natin. Listen very carefully. Walang kabuluhan ng pagsasama-sama natin o ginagawa natin kapag hindi natin nakikita yung sa isipan natin at sa puso natin, yung katotohanan na talagang patungkol ang lahat ng ito sa Panginoon. Tandaan natin yan. Kailangan mangyari yun sa buhay natin. Kailangan maihanda tayo ng Panginoon. Or else, heaven is a very, 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 very boring place for you. Kasi hindi ka naman payag na itanghal mo talaga ng makatotohanan ang Diyos. Kaya po tinuturuan tayo ng Panginoon. Sinatsaga. Okay? Pinagtiyatyagang mabuti. Naway patuloy natin makita sa ating sarili yung excitement, anticipation, kumpiyansa na ang Diyos ay laging may nakalaang masarap na pagkain kada po tayo makikinig ng kanyang salita. Okay. Nagpapatuloy po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. The Holy Spirit, the elect,
and the spiritual giftings. At tinutumbok po natin yung pangalawang elemento, the elect. Gusto kong ipaalam sa atin ng Lord para magkaroon tayo ng kaligayahan. Kasi pag naririnig po natin ang truth, at yung truth na naririnig natin ay nakikita natin nangyayari talaga sa atin, nandun po yung kaligayahan natin at kumpiyansa. Kasi pag naririnig natin ng truth, pero hindi naman natin yun nakikita sa sarili natin, isa lang ang pwedeng mangyari. Maaring hindi ka pa Kristiyano, maaring hindi ka pa born again, pero ginigising ka ng Lord. Bubuhayin ka niya, maaring yun. Or, ini-ignore mo ang salita, wala kang pakialam. Walang lasa, wala kang appetite. Yung pong may sakit, wala pong appetite yon, okay? Kahit gaano kasarap yung ihain sa'yo, kung may sakit ka, nakita mo naglalaway yung iba na may appetite, ikaw, yung kumain, sa inyo na lang yan, lalantakan naman ito ng mga nag-aabang doon sa masarap na pagkain. Mga kapatid, kailangan yung appetite natin, spiritual appetite natin nandun. Sarap na sarap tayo, nag-aabang tayo. Ano kaya yung handa na? Ano kaya yung luto? Ano kaya yung ulam? So inaabangan natin palagi. At pag nakikita natin ang ating sarili na yung binabasa natin ay nangyayari talaga sa ating buhay, nandun yung kaligayahan natin. Kaya tayo lalong nagsusumigasig, kaya lalo tayo nagpapagal, lalo tayo patuloy na excited because napapatotohanan natin na yung nakasulat na katotohanan sa banal na kasulatan ay patungkol din sa atin. Dahil nangyayari din yan sa ating buhay. So, the elect, the identity of the elect, ang pagkakakilanlan ng mga taong hinirang ng Diyos, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Okay? Pagkakakilanlan. Pang-apat na yung tinatalakay natin ngayon, sa ulado niyo pa ba yung tatlo? Ano yung unang pagkakakilanlan? Meron kang Holy Spirit. Okay? Ang lahat ng hinirang ng Diyos ay may banal na Espiritu. Kasi yung banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo, magpapaunawa sa iyo ng lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya yun ang unang-una mong identity o pagkakakilanlan. May banal na Espiritu. Pangalawa, anong nakikita sa buhay mo? Faithfulness. Ano yung faithfulness sa Tagalog? Katapatan. Dahil may banal na Espiritu ka at anak ka ng Diyos, kapatid, kung ang Diyos mo ay faithful, ikaw na anak niya ay, of course, magiging faithful ka rin, tapat ka rin, kagaya ng ama mo. Yun ang pangalawa. Ano yung pangatlong pagkakakilanlan o identity ng elect? Meron kang assurance at kumpiyansa kung sino ka. Kumpiyansa ka na tawagin ang Diyos mo na Abba, Father. Kumpiyansa ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kumpiyansa ka na sa lahat ng problema mo, pangangailangan mo, He will come without delay to rescue you. Parang tayong mga magulang. Tayong mga magulang, di ba? May pangangailangan ng anak natin. Ala tayong kapera-pera, pero alam mo ang pangangailangan ng mga anak mo. Pangangailangan ng anak mo sa school. Anong ginagawa ng magulang? Hindi mapakali si nanay. Hindi mapakali si tatay. Gagawa ng paraan si tatay, gagawa ng paraan si nanay. Para lang maibigay sa anak ang pangailangan niya. How much more? How much more? Your loving Father
who is the owner of all things, na siyang nagmamayari ng lahat ng bagay at His disposal, all the riches of all creation is at His disposal. Kaya niyang ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. More than, sabi ng Biblia, more than you ask or imagine. So, ang isang pagkakakilanlan ng anak ng isang hinirang ng Diyos is, meron siyang gano'n. Ang Diyos ay Ama ko. Hindi niya ako pababayaan. Tatawag ako sa Kanya, and He will come without delay to rescue me in everything na nangyayari sa akin. At ngayon, pinag-aaralan natin mga kapatid, hindi lang meron kang kumpiyansa, hindi lang meron kang assurance, meron ka rin, bilang isang hinirang ng Diyos, meron ka rin, responsibility. Okay? Hindi puro hayahay na parang ginugulangan mo ang Diyos mo, na gusto mo, ibigay lang ng ibigay kung anong gusto mo. Hindi gano'n ang pagkahirang sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili, hindi tayo hinirang para gulangan natin siya. At gawin natin siyang ATM. ATM machine. Na para siyang ATM card na kung kailangan natin siya idudut natin yung ating ATM card at pipindutin kung anong gusto natin lumabas doon sa ATM machine. No? Merong responsibilidad na binigay sa atin ng ating Panginoon. At binigyan Kanya ng Holy Spirit para magampanan mo kung ano ang responsibility. Okay? Natapos natin yung 6 na responsibility. Ginamit natin yung aklat ng Colossians chapter 3, verses 1 to 17, verses 1 to 16, para maipaunawa sa atin ng Diyos kung ano-ano yung mga responsibility ng isang hinirang ng Diyos. Okay? Natapos natin yung 6 last time na responsibility. Set your heart on things above. Set your mind on things above. Put to death, put to death your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed. Number 4, rid yourself of anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. With the same lips that you praise and worship God, do not use that same lips, same mouth, same tongue to curse your brothers and sisters, your brethren, or your fellow fellow believers. Hindi pwedeng gawin yun. May responsibility ka, kapatid. Okay? Ano pa? Do not lie to one another. Huwag magsisinungaling sa bawat isa. Maging matapat sa bawat isa. Lalo na sa kapatid mo sa pananampalataya. And then, number 6, take your own self with its practices. Tandaan mo, pag sinabi mong Kristiyano ako, anak ako ng Diyos, ako'y hinirang, pinili ako ng Diyos, pag yun ang namumutawi sa bibig mo, kapatid, sinasabi mo rin na hindi na ikaw ang dapat na namumuhay sa sarili mo. Hindi na ikaw yan. Yan yung depiction natin or yung illustration natin ng pagka binaptize tayo. Ala na yung dati, nung ibinangon sa tubig, bago na.
Bago na si Nanay Lori. Si Nanay Lori yung pinakamagano. Naiganon namin kagano si Nanay Lori nung kasyang-kasya siya sa tubig. Nung ginano namin si Nanay Lori ni Ate Cora, hindi kami gumamit ng halos muscle. Nung inilubog namin si Nanay Lori, at inbinango namin, iba na siya. Yun ang symbolismo, ilustrasyon ng ginagawa nating baptism na dapat naiintindihan natin. Okay? It is not just a ritual or activity na walang kahulugan. Hindi po. Pinapaliwanag natin ang kahulugan ng baptism. Ibig sabihin ng baptism ay you are being identified with Christ. Okay? Sa crucifixion, sa kamatayan, sa pagka-living, at sa resurrection. Yung apat na yon. Kaya nung binagsak sa tubig, walang nakikita. Wala na si Nanay Lori. The old Nanay Lori. Wala na. Nung bumangon siya sa tubig, siya na yung bagong Nanay Lori. Kaya dapat naiintindihan natin yon. Ibig sabihin, hinubad mo na yung dati mong pagkatao at ngayon ay, number 7, ito yung pag-aaralan natin. 3 lang muna ngayon sa positive side ng ating responsibility. Nung hinubad mo yung dati mong pagkatao, mga kapatid, nung ibinangon ka mula sa kamatayan, ang responsibility mo, mga kapatid, is to put on the new self. Isusuot mo na yung bago mong pagkatao. Okay? Hindi. Wala pong magic doon, mga kapatid. Baka iniisip natin may magic sa baptism. Wala pong magic doon. Simbolismo po yun. Ang makapangyarihan po doon, mga kapatid, ay yung pagtuturo ng banal na espiritu sa kahulugan, sa meaning ng ginagawa nating baptism. Pero wala yung magic na biglang nag-magic. Parang nung ginanon ka, kumbaga, nawala o na-magic yung dati mong pagkatao at yung pagbangon mo ay bago ka na, magic na, hindi ka na makakaisip na mga kung ano-ano. No? Symbolismo yun, na meron kang responsibility binibigay ng Lord. Sinabi sa Colossians chapter 3, verse 10, to put on the new self. Ano yung new self na yan? Actually, yung new self na yan, mga kapatid, ito yung original mong nature. The original self in the image of the Creator. Ibinabalik lang yan ng Diyos sa atin. Yan ang urig. Kaya mga kapatid, pag sinabi mo na pag lagi mong kinakatwiran, sa madlang people, ang mga kalukuhan mo, ang lahat ng mga kamalian mo, ginajustify mo, sinasabi mo, sensya na. Tao lang naman eh. Nagpapakatotoo lang ako. Tao lang. Sensya na. Ikaw naman, parang hindi tao na kagaya ko. Sensya na. Pag laging yun ang bukang bibig mo, kapatid, hindi ka nagiging makatotohanan. Nagiging sinungaling ka. Kasi yung salitang ganon, mga kapatid, yun yung tao, yung sinasabi mong pasensya na, tao lang, yung tao na yun ang lumang pagkatao. Ibig sabihin, yun ang bumagsak na pagkatao sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi yun ang totoong ikaw. Hindi yun ang totoong ikaw. Ang totoong ikaw, mga kapatid, ay nakasulat sa Genesis. Nung nilalang ng Diyos, ang tao, ang sabi niya, and it was very good. Bakit? Ang nilalang kasi ng Diyos, nung 5 araw, tama ba? 6? Nalimutan ko kung 5 o 6. 6 na araw. 6 na araw, dahil nag-rest siya sa 7 araw. Yung nilalang niya sa 6 na araw, ang sabi niya, and God saw what He created, and He saw that it was very good. Bakit? Very good?
Kasi yung tao na yon, yung original na yon ay nilikha sa wangis ng Diyos. In the image of God. Yun ang original na ikaw. Kaya hindi mo pwedeng ikatwiran na, sensya na, tao lang, nagkakamali. Nagsisinungaling ka noon. Sensya na, nagpapakatotoo lang, tao eh. Nagsisinungaling ka noon, hindi ka nagpapakatotoo. Kasi ang totoo is, you are created in the image of God. That is the original you. Eh kaya lang napasadlak ka sa kasalanan, kagaya ng nangyari sa iyong kanununuan, si Adan at si Eva, nagkaroon ka ngayon ng fallen state, fallen nature. At ang Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ay nagmisyon, kapatid, pakinggan mo mabuti, para ibalik ka sa original mong kalalagayan. Ano yung original na kalalagayan na yun? Created in the image of God. Kaya, the new self is Christ-likeness. Pag sinabing Christ-likeness in the image of God. Naiintindihan ba natin? Yun ang original mo. Huwag kang pumayag na tinatanggap mo sa sarili mo. Kasalanan eh. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya ang temptation. Malakas ang temptation eh. Hindi ko kaya. Tala ko. Tao lang eh. Hindi mo tatanggapin sa iyo. Hindi yun ang totoo. Ang totoo mga kapatid, na born again ka na, pinalitan na ng Lord ang dati mong pagkatao. Hubarin mo na yung dati, isuot mo na yung original mong kalalagayan. Christ-likeness, kamukha ni Kristo, in the image of God. Kagaya ng nasulat sa Genesis. Okay? It is not enough to say that you are a Christian. Not enough. Kung masyadong pagmalaki na Kristiyano ka, kung balasubas ka naman. Wag! Buti pang hindi mo sinabi na Kristiyano ka, kung nagsisinungaling ka naman sa mga kausap mo, kung binabalasubas mo naman ang madlang people, kung napupuot ka naman sa kapatid mo, kung hindi ka marunong magpatawad, kung nakikita sa iyo, pwede ba? Huwag mo naman sabihin, Kristiyano ka? Wag. Bakit? Sinong napapahiya? Si Kristo, ang Diyos. Christian ako. Christian ka, pero yung patotoo ng buhay mo, Satanas. Hindi pwede. Okay? Hindi pwede. It is not enough to say that you are a Christian. You should act and live as a Christian. Hindi lang puro bunganga, kailangan nakikita sa ating pagkatao. Kasi hindi mawiwin ng Lord ang mga hindi pa nakakakilala sa Lord kung ang Kristiyanong nagsasabi na siya'y binago ng Panginoon ay hindi naman nagbabago. Ibig sabihin, walang kapangyarihan. Parang walang kapangyarihan ang Diyos na baguhin ang tao. Your conduct should match your faith profession. Okay? Do not just make good resolutions and intentions. You must do the right actions. Okay? At huwag puro salita. Sabi nga ni Pastor Boyete, minsan nga kahit huwag kang magsalita, gawin mo ng gawin. Merong mawiwin ng Lord kapag nakikita lang ginagawa mo ng ginagawa ang pagiging Kristiyano. Kahit hindi ka matakaw magsalita. Huwag tayo masyadong matakaw magsalita pero hindi naman natin nababack up ng action o ng good works ang mga sinasabi ng bibig. Okay? Do not just make good resolutions, intentions. Ganitong gagawin ko, ganyan ang gagawin ko, ganyan ang gagawin ko. 10 taon na yung sinasabi mo. Every tawag dito, New Year, na, bago na ako. Hindi na ako gaganto. Hindi na ako gagano. Ayos na, hindi na ako mangungutang. Tapos na.
your Christianity. Do not just say. Huwag mo pahangain ang madlang people. Gawin mo kung ano ang pinoprofess. Okay. Ano yung new self na yon? Anong nakikita sa new self? Humbleness, kindness, compassionate. Ano yung compassionate sa Tagalog, mga kapatid? Kahabagan, ano? Kahabagan. Nahabag ka sa kapatid. Meron ka nun. Nahabag ka sa kapatid. Kung nakikita mong hirap siya, nakikita mo yung kapatid, ikaw, tahimik ka, wala kang bitbitin, nakikita mo si Nanay Lori, may pasan-pasan si Nanay Lori na isang kabang palay. Ilang kilo ba isang kabang palay, bro? Palay. 50 ren, 50. Nakita mo si Nanay Lori, ang lit-lit nga. Nakita mo na layo-layo eh. Nanay Lori, pagpalain ka ng lakas ng Panginoon. Hindi mo lang takbo eh. Kunin mo yung bigat niya. Yun yung compassion. Felt needs. Nakikita mo yung need, nararamdaman mo yung need na yun, tulong naman. Okay? Ikaw naman na tinutulungan, ito makinig din yung tinutulungan ha. Ikaw naman na tinutulungan, nung tinulungan ka minsan, meron kang karga. Yung isang malakas na kapatid mo, ang karga mo ay 20 kilos. Yung isang malakas na kapatid mo, kayang-kaya si 50 kilos. Meron din siyang karga, pero malakas siya. Binigyan siya ng lakas ng Lord. Nakita mo, magaan kay kapatid yung 50 kilos. Ikaw na mayroong 20 kilos, dahil nakita mo makisig yung kumakarga ng 50. Pinakarga mo pa yung 20 mo. Okay? Nagkakaintindihan tayo? Both ways. Tutulong ka pag nakikita mong hirap na hirap, pero ikaw naman, magkakaroon ka rin ng kamalayan sa nangyayari. Huwag naman na si kapatid na laging tinutulungan ka, ay gawin mo lang, porket tutulungan ka, ay lagi mo namang ipapakarga sa kanya. Nagkakaintindihan mga kapatid. Tinuturuan tayo ng Lord para maging magaan sa atin ang lahat. May puso kang tumulong, ikaw naman na tinutulungan, meron kang malinaw na pagkaunawa sa kung anong nangyayari, maging sa mga taong tumutulong sa iyo. Okay? Nagpapagaanan kayo ng sitwasyon. Pareho. Okay? Compassionate. Then gentleness. Gentleness. Okay, ang ibig sabihin ng gentleness, mga kapatid, ganito. Hindi mo pwedeng, porque alam mo ang truth, porque alam mo ang katotohanan, listen very carefully, mayabang ka na dahil alam mo ang truth eh. Kung magsalita ka na ngayon, sa taong kinakausap mo, para bagang wala na siyang pag-asa. Okay? Although you are telling your brethren about the truth that you know, although sinasabi mo yung truth, kapatid, dapat sabihin mo yan sa paraang gentle. Okay? Gentleness. Okay? Hindi ka binigyan ng ano tawag doon? Lisensya ng Diyos na manggarote at ipanggarote mo yung katotohanan. Ayaw mo talaga. Sumunod ka. Ito yung katotohanan. Hindi naman gano'n ang sinabi ng Panginoon. Okay? You must speak the truth in gentleness. Kung paano ito nakita natin sa Panginoong Jesucristo. Okay? With grace. Merong gentleness. With grace. Sa ganung paraan, hindi sila mapoprovoke na lumaban sa iyo. Ang mangyayari, marirebuke sila. Iba kasi you are provoking them to anger, at iba naman you are rebuking them to do the right thing. You rebuke. Use the truth with gentleness. Speak the truth with gentleness. Para instead na mag-provoke sila,
na magkaroon ng pride at lumaban, ay ma-rebuke sila para ayusin nila ang kanilang sarili. Okay? Yun ang responsibility natin. With gentleness. And with patience. With patience. Okay? Ayun, ang hirap nun. Kahit si pastor, ang hirap nun. Mga kapatid, yung with patience, meron kang long suffering. Mahaba ang PC mo ng pasensya. Meron, sa magkakapatid minsan, pag may kabunso ang kapatid, lahat inaasa sa kuya. Project sa school, assignment, para bagang gusto nang iasa sa kuya. Si kuya naman, pagka hindi masyadong nakaready ang pasensya, ay talagang sisinghala naman ng kapatid. Di ba? Pagpira, nag-aral ka pa. Dapat long suffering, ipapaunawa natin. Papaunawa. Long suffering ang Kristiyano. Hindi siya dapat maiksi ang pisi ng pasensya. Hindi dapat makita sa atin bilang Kristiyano, maiksi ang pisi natin sa pasensya. Marami kasi tayong makakasalamuha na para bagang hindi makaunawa. Anong gagawin mo? Wala ka namang lisensya na husgahan sila. Wala kang lisensya, hindi ka binigyan ng Diyos ng lisensya para humusga. Kahit na-discern mo, na parang ulit-ulit, nila maunawaan. Ang responsibilidad na binigay sa iyo is to be patient with them. To suffer long for them. Hanggang sa isang araw, matutunan nila kung ano yung katotohanan sa pamamagitan mo. Okay, number 8. Number 8. Yan. Clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness. Ay, hindi na ito parang ito yung dati yung bago. Bear with each other. Bear with each other. Yan. Pinagsama ko na kasi yung 7 at dito sa ginawa ko na. Pinagsama ko yung 7 and 8. Okay. Supposedly, number 8. Okay? Bear with each other and forgive as the Lord forgave you. Okay, mga kapatid, tingnan natin mabuti kung paano ibig sabihin ng forgiveness. Okay? Ang forgiveness hindi yung napipilitan ka. Yung parang mag-asawa, kinakalabit nung nagkasala yung asawa. Sorry na, naman. Yung tigas-tigasan na. Sige, hey! Tapos maya, sige na, ayos na, sige na, napatawad na kita. Pero galit. Hindi yun ang forgiveness na hinihiling sa atin ng Lord. Okay? Anong forgiveness ang gusto makita ng Lord sa isang Kristiyano? Forgive as the Lord forgave you. Okay. Every good thing we wear as a sign of Christ-likeness. Hindi ito. Mali yung Hindi yan. Sa yan? Hindi yan. Sige, tanggalin mo na lang muna. Ako, sasabihin ko na lang dito. Okay. Bear with each other and forgive as the Lord forgave you. So God is expecting from His children not just the shallow words, yung mababaw na salita na sige na nga, pinapatawad na kita, hindi yun ang ina-expect sa'yo ng Diyos. Not just the shallow words, okay, I forgive you. Pinapatawad na kita. Hindi lang yun ang gustong makita ng Lord sa iyo. If you find it hard to forgive a little few wrongs
that your brother has done to you, kung hirap na hirap kang patawarin ang kokonte na mabababaw na kasalanan nagagawa sa iyo ng isang kapatid, nandiyan ba? Ayan. If you find it hard to forgive a little few wrongs that your brother has done to you, tandaan mo to kapatid, remember that God forgave you for so many wrongs. Matitinding mali na ginawa mo sa Kanya. Tandaan mo, kung hirap na hirap kang magpatawad ng maliliit na bagay na ginagawa sa iyo, tandaan mo naman. Remind yourself na ang Diyos ay pinatawad ka ng napakaraming mali. Malalalim na mali na ginawa mo sa Kanya. Hard wrongs. And still counting wrongs you have done, and you are going to do, you are doing, and you will ever do against God. Yun ang isipin mo. Kasi ang utos, mga kapatid, ang responsibility is not just to forgive, but to forgive as the Lord forgave. Kung paano nagpatawad ang Lord. Hindi basta pagpapatawad, kung paano siya nagpatawad. Okay? Mahiya naman tayo, mga kapatid, kung illustration but this is just a understatement. Kumbaga, para lang meron tayong dakot sa kung anong gustong ipaunawa sa atin ng Lord. Understatement to. Mahiya naman tayo kung pinatawad ka ng 1,000,000 at hindi ko man lang nakarinig ng masasakit na salita, so nagpatawad sa iyo ng malaking halaga, 1,000,000, mahiya ka naman kung pagkatapos mong patawarin ng 1,000,000, masaya kang lumalabas sa bakuran na nagpatawad sa iyo, nakita mo ang kapatid na nagkakautang lang sa iyo ng 1,000, ay pinagsalitaan mo siya ng masama na para bagang wala na siyang pag-asa, pag-asa sa kanyang buhay. Mahiya ka naman. Remember. Para makita natin paano nagpatawad ang Lord. Remember that God forgave you for so many things that you have done. And so many things that you are doing now. Wrong things that you are doing now. And the things that you will do. Pinatawad pa rin niya. Kaya inuutosan ka ng Lord. Maging mabilis ka namang magpatawad at maging makatotohanan naman ang pagpapatawad mo. Huwag kang masyadong mabigat na magpatawad sa iyong mga kapatid. Remember that God forgave you. So forgive and bear each other as the Lord forgave you. Tandaan mo, kapatid, ito Open Light Christian Church. Isa-isip mo ito. Ang kapatid mo ay prioridad mo. Sabihin mo yan sa sarili mo palagi. Ang kapatid mo sa Truth and Light Christian Church ay prioridad mo. Kailangan makita tayo ng madlang people sa ganitong kalagayan. Okay? Ang kapatid mo sa Truth and Light Christian Church, specifically for yon, ay prioridad mo. Ibig sabihin, kapatid, nakahanda kang pagbigyan siya, patawarin siya, maging pasensyoso sa kanya. Bakit? Dahil yun ang obligasyon, yun ang responsibility na binigay sa iyo ng Lord sa iyong kapatid. Hindi ibig sabihin na kukonsintihin mo siya. Okay? Hindi yan ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin, hindi ka mag-give up sa kanya. Hindi mo siya i-give up. Prioridad mo siya. Mas titignan mo siya, mas kakalingayin mo siya kaysa sa mga
taong hindi mo naman kapatid sa pananampalataya. Tandaan natin yan. Ibig sabihin, meron kang responsibility maging kakampi mo siya. Titignan mo siya at uunahin mo siya kaysa sa mga hindi mo naman kapatid sa pananampalataya. Okay? Kaya ba natin yun, truth and life? Yan. Bakit natin gagawin yun? Yan ang sabi ng Lord. Sabi ng Lord sa atin, sabi ng Lord sa kanyang mga disipulo at sinasabi niya sa lahat. Ganitong sinasabi niya. Mag-ibigan kayo. Kagaya kung paano ko kayo inibig. Dahil sa pamamagitan ng pag-iibigan nyo, malalaman ng madlang people na kayo talaga ay mga alagad ko. Okay? Nakasulat ba yun? Truth and life, meron tayong responsibility sa isa't isa, obligasyon sa isa't isa. Dapat yun ang makikita sa atin. Sa gayon, maaakit ang mga hindi pa nakakaunawa. Dahil nagpapatotoo ang relationship natin sa madlang people na tayo nga ay tunay na mga alagad ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan at pagmamahalan natin sa isa't isa. Okay, lastly, number 9. Hindi yan. Ha? Hindi yan. Yung may love. Wala na. Yun na lang. Sige. Nagkamali lang. Okay. Number 9. Put on love that binds everything in perfect unity. Okay? Put on love that binds everything in perfect unity. Okay? Every good thing. Tama po ito. Tama yung subpoint nito. Mali lang yun nandun sa itaas. So, put on love that binds everything in perfect unity. Nakikita po yan sa verse 14 ng Colossians. Okay? Every good thing we wear as a sign of Christ-likeness was knitted, ibig sabihin, ibig sabihin, bounded ba? Bound. Past tense na nga pala yung bound. Bound, ibig sabihin, pinahi o pinagkaisa ang lahat ng ginagawa nating mabuti, mga kapatid. Ang motibo ng lahat ng yan, ang pinanggagalingan ng lahat ng yan, mga kapatid, is love. Kaya tayo nakakagawa. Every good thing, or every virtue, the new self that we wear as a sign of Christ-likeness was knitted with, bound by the mother of all virtue, which is love. Ang ibig sabihin, in other words, mga kapatid, ang pinanggagalingan ng good works mo, ang pinanggagalingan ng patience mo, ang pinanggagalingan ng humbleness mo, ang pinanggagalingan ng kindness mo, ng mga mabubuting bagay na ginagawa mo para sa ministry, para sa mga kapatid mo, para sa gawain ng Panginoon, ang pinaghuhugutan yan, ang pinanggagalingan yan, ay ang pag-ibig ng Diyos na inilagay sa puso mo sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Okay? Hindi mismo sa'yo yun. Tandaan natin may sinasabi ang Biblia, mga kapatid, na good works or mabuting gawa na hindi naman tatanggapin sa langit. May nakasulat ba gano'n? Meron sa Isaiah. Meron din sa Matthew chapter 7. Okay? Panginoon, nagpalayas kami ng diablo, ng demonyo. Panginoon, gumawa kami ng milagro. Panginoon, nangaral kami ng mabuting balita sa pangalan mo. Panginoon, gumawa kami ng kapabalaghan. Mabuting mga gawa ba yun? Of course, good works yun. In the name of Jesus. Pero sabi ng Lord, may mga seemingly mabubuting gawa na ginagawa natin
na hindi makakarating o hindi tatanggapin sa langit. Kasi paimbabaw lang natin siyang ginagawa. Ginagawa natin siya para sumikat lang tayo. Hindi natin pinapasikat ang Diyos, pinapasikat natin ang ating sarili. Okay, kaya dito sa atin, hindi mangyayari yan mga kapatid. Yung napapanood nyo sa TV, hindi mangyayari sa atin yan. Yung si Pastor Dory, biglang tatayo sa gitna at sasabihin, iihip ako ngayon at lahat kayo matutumba at gagaling. Walang mangyayaring ganun sa atin. Okay? Hindi tayo nag-show dito mga kapatid. Kaya bang magpagaling ng Diyos? Kaya niya. Okay? Pero pag ang Diyos ay nagpagaling, hindi lulutang ang tao. Dapat ang nakikita ay ang Diyos at hindi ang tao. Ang nangyayari, may mga taong kinakasangkapan ang gawain ng Panginoon para pasikatin ang sarili at para magkamal ng salapi. I can tell you, every prosperity gospel preachers na ginagawang kalakal ang salita ng Diyos. Makikita nyo kagad ang diferensya. Ang ating Diyos, ang Panginoon sa Kristo, siya bang may-ari ng lahat ng bagay? Mayaman ba siya? Kontrolado ba niyang lahat? Nung pumunta siya sa lupa, anong dala ni Jesus? Nakasakay ba siya sa BMW? Meron ba siyang jet? Meron ba siyang submarino? Meron ba siyang kabayong ginamit? Anong sinakyan niya? Bisirong asno. Bisiro. Okay? Hindi siya siya nag-set si Jesus Christ ng example. Okay? Anong nangyayari sa mga nangangalakal sa salita ng Diyos? Ang kapatid, sobrang layaw. May submarino, may jet plane, may magagandang sasakyan, at ang lahat ng iyon, ang pinagmulan ng pinambili noon, may malalaking bahay, ang ginamit ang pera na galing sa mga nauuto. Okay? Maging diretso na tayo. Nauuto ng mga tao na mapapahama. Kaya sa atin mga kapatid, sasabihin natin ang truth. Hindi natin inuuto ang bawat isa. Hindi tayo nagkukompromiso. Parang ang pinagagalit, parang ang nakakagalit pa minsan yung mga sinasabing katotohanan. Hindi natin inuuto ang bawat isa. Okay? Hindi nagpapayaman ang mga pastor natin. No? Hindi tayo nangungulekta ng pera dito. Merong mga kapatiran na kusang loob na nag-bless sa atin, nagpapakain sa atin, okay yun, walang problema. Pero kung hihingan mo sila ng mga perang pinaghirapan lang na hindi na karapat-dapat at gagamitin mo sa layaw mo, ay malaking pagkakamali mga kapatid. Okay, so inaayos tayo ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga pagsasakripisyo, ang mga bagay, mabubuting gawa, ang dahilan noon mga kapatid ay nanggagaling sa motibo ng pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. We cannot do much good without the motivation of God's love, which was graced in us by Jesus Christ, by our Lord Jesus Christ. Ang mabuting gawa na tatanggapin lang sa langit ay ang mabubuting gawa na produkto na bunga ng grasyang tinanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo. Then lastly, love is the power behind every performance of virtues in our lives as Christians. That is why, mga kapatid,
Ang ating Diyos, inutusan tayo bilang magkakapatid na magmahalan tayo, magpatawaran tayo, magtinginan tayo kung paano tayo minahal, kung paano tayo pinatawad, kung paano tayo tinignan ng ating Diyos sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Jesucristo. Ibigay po natin sa Kanya lahat ng papuri at pasasalamat. Okay?